Banata na naman natin ang mga sinungaling sa ating bayan. Eto kasing si Angelica Locsin Colmenares aka Angel Locsin. Kesyo na nga amok pa ng mga artista na dapat lumabas din sila at makisama sa protesta. Sandali po Madam Angel, una sa lahat mali na nga yung ginagawa ninyo. Alam nyo nang may pandemic lumalabas pa kayo. Oo, ikaw mayamang ka, kaya mong magpagamot, wag naman po sana. Pero itong mga ibang empleyado, paano pag nahawa sila ng COVID? Paano pag nagkasakit sila? Bit-bit nila yan sa bahay nila. May mga ina yan, may mga tatay yan na matatanda na maaaring mahawa ka agad. Hindi mo man lang naisip yon. Sana ko ikaw ang sasagot pag sila nagkasakit. Sana naman po hindi. Pero ang tanong talaga dyan sa lahat ng mga artista, ikaw ang pinakamaingay. Tinanong ko nga yan sa aking live kagabi na baka naman talagang ikaw ay isang stockholder ng ABS-CBN. Kaya masyado kang maingay dyan. Sumagot ka. Sinabi mong hindi ka stockholder. Sandali ate. ABS-CBN mismo nagsabi na ikaw ay stockholder. Pang number 29 ka. Angelica Colmenares. So, it's either sinungaling ang ABS-CBN o ikaw ang sinungaling. Yung totoo ate, sino sa inyong dalawa ang sinungaling? But wait, there's more. Bakit kaya pinapayagan ng mayor ng Quezon City na magkaroon ng pagtitipon dyan sa harap ng ABS-CBN? Di ba bawal nga yan? Nakalagay din pala sa ABS-CBN report na itong si Mayor Joy Belmonte ay stockholder. Madam Mayor, totoo ba na kayo ay stockholder ng ABS-CBN? Kaya pinahihintulutan nyo yan dahil malaki rin na malulugi sa inyo? Ma'am, pakisagot nga din po. Itong ABS, expired ang contract ninyo, mag-renew kayo, aywan ko lang kung ang mamayari. Kasi ang Pilipino ngayon lang makaganti sa inyong kalukuhan. Ang ABS-CBN po ang pagmamayari ng mga Lopez clan. Sino nga ba ang mga Lopez clan, mga tol? Ang mga Lopez po ay isa sa mga makapangyarihang oligarko na kumokontrol sa Pilipinas. Marami po silang pagmamayaring kumpanya, mga tol, at isa na dyan ang Meralco. Noong panahon ni Pangulong Diosdado Macapagal, sila ang dahilan ng pagbagsak ng presidente, mga tol. Nagpakalat sila ng sari-saring black propaganda hanggang sa tuluyang bumagsak ito. At noong panahon po ni Pangulong Ferdinand Marcos, para sa kaalaman po ng lahat, magkadikit po ang Pangulong Marcos at ang mga Lopez. Subalit sa di inaasahang pangyayari, sa issue ng tax nagsimula ang hidwaan nila. Ang kagustuhan po ni Pangulong Ferdinand Marcos na 40% ang tax na mapupunta sa gobyerno natin ay hindi po sang-ayon ang pamilyang Lopez dito. 15% lang po ang pinaglalaban ng mga Lopez na mapunta sa gobyerno natin. Dahil po dito, nagsimula po ang hidwaan ng Pangulong Marcos at ang mga Lopez. Nagpalabas po ang mga Lopez ng iba't ibang black propaganda sa media laban kay Pangulong Marcos. At naging dahilan po ito para ipasara ni Ferdinand Marcos ang ABS-CBN. Subalit isang araw, mga tol, nanganib ang isang kumpanyang pagmamayari ng mga Lopez. Ito ay ang Meralco. At nanghingi po sila ng tulong sa gobyerno natin sa pamamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sinagip ng gobyerno natin ang Meralco, mga tol. Subalit hindi alam ni Pangulong Ferdinand Marcos na may plano na ang mga Lopez na pabagsakin ng pamahalaan. Kaya nakipagsabuatan ito kay Ninoy at Cory Aquino. Noong nagtagumpay sila at naupo si Cory, mga tol, sa pagkapresidente, ibinalik ni Cory ang ABS-CBN at Meralco sa mga Lopez. Kaya ganun na lang ang utang na loob ng mga Lopez sa mga dilawan, mga tol. At nagsimula na ang panloloko ng mga dilawan, mga tol, sa mga Pilipino sa pamamagitan ng media, dyaryo, libro, at mga bayarang tao para siraan ang kabutihang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos sa mga Pilipino. At magpahanggang ngayon, mga tol, pag pamilyang Marcos at pamilyang Duterte ang laman ng kanilang pahayagan, ay puro paninira at walang katotohanan ang inilalabas nila sa taong bayan. Yan po ang mga taong walang pakialam at kinabukasan ng ating bayan at sariling kapakanan lamang nila ang iniisip nila. Isipin mo, mga tol, 34 years na nilang niloloko ang mga Pilipino. Regarding naman po sa franchise renewal ng ABS-CBN, mga tol, maraming nagsasabi na tinatakot lang daw ni Pangulong Duterte ang executives ng ABS-CBN.
Dahil makatao ang Pangulo at dahil tiyak na marami daw ang maapektuhan gaya na lamang ng pagkawala ng trabaho ng libo-libo nitong empleyado. Kasama na dyan ang mga artista, talent arms, journalists, contractual or mga job order employees sa buong Pilipinas. Hindi daw magagawa ng Pangulo na ipasara ito. Isa pa daw sa dahilan mga tol ay mayroong mga supporters si Pangulong Duterte na nasa ABS-CBN din na naghahanap buhay tulad ni Robin Padilla, ang Barreto family, si Aiza Sigera, Sharon Cuneta, Bayani Agbayani, Philip Salvador at marami pang iba. At kung pagsasamahin ang kanilang mga panawagan ay magdadalawang isip daw ang Pangulo mga tol na ipasara ang network na ito. Naku po mga tol, nagkamali na naman sila ng iniisip. Lalong-lalo na mga tol yung mga talent artist ng ABS-CBN. Napilit nilang sinasabi na walang violations ang kanilang kumpanya. At pilit pa nilang hinihikayat ang sabayan ng Pilipino na labanan ng gobyerno para sa kumpanya nilang maraming nilabag na violations. Naku po mga tol. Talagang madrama ang mga ito at idadamay pa nila ang sambayan ng Pilipino sa kalokohan nila. Ano sa palagay nyo mga tol? Naniniwala ba kayo na hindi alam ng mga talent artists ng ABS-CBN ang violations ng kanilang kumpanya? Maraming nagsasabi mga tol na nagdadrama lang ang mga artistang ito para suportahan sila ng mga fans nila. Pero hindi na po tanga ang mga Pilipino ngayon mga tol. Malawak po ang social media at hindi po nila maloloko ang karamihan sa mga Pilipino. Bistado na ang gimmick nila mga tol. Pinapakita lang nila sa sambayan ng Pilipino na kahit mali ang gawain ng kumpanya nila ay papanigan pa din nila ito. Galawang dilawan din ang mga style nila mga tol. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ang violations ng ABS-CBN. Napilit nilang sinasabi na wala silang nagawang violations para gawing mangmang ang sambayan ng Pilipino at para samahan sila sa pinaglalaban nilang kalokohan. Ito po ang violations nila. Nagbebenta po ang ABS-CBN ng TV Plus na walang prangkisa o lisensya. Yung tungkol naman po sa renewal process nila, nagkaproblema dahil lang sa letter S. Iisang channel lang po mga tol ang nasa 1995 na kontrata nila. Pero nung nag-renew po sila noong 2014 mga tol, dinagdagan nila ng S yung channel. So ginawa po nilang channels. Talagang bawal po talaga ito. At kabilang dito mga tol ang KBO na free to air dapat ang mga palabas na yan. Pero pinagbabayad ng ABS-CBN ang sambayan ng Pilipino ng 30 pesos para sa subscription ng KBO kasama na po yung rates ng TV Plus. Na free naman po dapat talaga yun. Hindi ba kayo nagtataka mga tol kung bakit walang TV box ang GMA at iba pang mga local channels dito sa atin? Kasi po sumusunod po sila sa batas at talagang bawal po talaga ito. At dahil sa ginagawa ng ABS-CBN mga tol, madaming small-time cable channels ang nagsasara at nalulugi dahil sa ginawa nila. Biruin nyo mga tol, gumamit sila ng isang frequency for 13 channels na dapat isa lang. Na dapat po ay 1 franchise is equal to 1 channel. Ang ABS-CBN po ay may 1 franchise pero 13 ang channels. Pinagkakitaan pa nila mga tol ang test frequency na dapat libre. Pinagkakitaan nila ang TV Plus box. At talagang bawal po ito pero pinagpatuloy pa din nila para kumita sila ng malaki. Hindi po sila sumunod sa batas. Tapos noong 2014 po hanggang ngayon hindi pa din nila ito inaayos. So ABS-CBN ang may kasalanan mga tol kaya nagsara ang kumpanya nila. Sila din ang may kasalanan kaya nawalan ng trabaho ang mga empleyado nila. Kung mahal nila ang mga empleyado nila, dapat inayos na po nila yan 6 years ago pa. Ang daming nasayang na taon mga tol. Kaya wala pong ibang sisisihin kundi ang ABS-CBN din. Nagpabaya po sila sa kumpanya nila. Ito pa mga tol, gusto ata nilang makalibre sa mga violations nila. Kaya hindi nila ito inaayos simula pa noong 2014 na ang Pangulo pa ay si Noynoy Aquino at umaasa sila na mananalo ulit ang isa sa mga dilawan sa pagkapangulo para mapawalang bisa ang mga violations nila. At tuloy-tuloy pa din ang prangkisa nila mga tol. Maraming nagsasabi mga tol na hindi daw makakalusot ang ABS-CBN.
Una mga tol, kahit i-consider pa ng Pangulo ang panawagan ng mga empleyado at mga kaibigan nito na nasa ABS-CBN, hindi pa rin ito papayagan ni Pangulong Duterte na makarenew sila ng prangkisa. Sapagkat matagal na nagtitimpi ang Pangulo sa mga abusadong oligarko sa ating bansa. At talagang loyal din siya sa Pilipinas mga tol at walang kaibigan sa kanya. Pantay-pantay po ang tingin niya kung batas ang pag-uusapan. Pangalawa mga tol, walang pag-aatubiling pinirmahan po agad ni Pangulong Duterte ang franchise ng GMA Network noong 2019. Marami din pong kapuso ang against kay Pangulong Duterte pero pinirmahan niya pa rin ito. Ito ang katunayan mga tol na wala siyang pakialam sa sinasabi ng mga tao sa kanya. Malapit man sa kanya o hindi. Basta sumusunod ka sa saligang batas wala pong problema. Pero pag hindi, naku po siguradong may kalalagyan po ang mga taong ito. Pangatlo mga tol, kung sakaling i-renew niya ang ABS-CBN, talo siya dito mga tol. Dahil pag nagpatuloy ang network na ito sa pag-ere, malamang wagas na naman ang mga paninirang gagawin nito sa ating Pangulo. At kung matatandaan nyo pa mga tol, talagang masama ang loob ng Pangulong Duterte sa ABS-CBN. Dahil po sa hindi pagpapalabas nito sa campaign ads niya noong tumatakbo siya sa halalan bilang Pangulo. At ang pinapalabas lang po na campaign ads ng ABS-CBN ay ang mga kandidatong dilawan. Kahit ganun po ang ginawa ng ABS-CBN ay si Tatay Digong pa din ang nanalo bilang Pangulo ng ating bansa. At napahiya po ang ABS-CBN sa payag ni Pangulong Duterte sa issue ng campaign ads niya. At gustong ibalik ng ABS-CBN ang ibinayad ni Tatay Digong na 2.8 million pesos para sa campaign ads niya. At lalo pong napahiya ang ABS-CBN mga tol sa kanilang ginawa. Dahil hindi na po tinanggap ni Tatay Digong ang cheque ng ABS-CBN sapagkat tapos na ang eleksyon at siya na ang presidente. Alam nyo, ito direct ko lang to ha. Direct ko lang to kay GR Balico at kay DJ Yui. No? Ba't nyo ipipilit naman? Ha? Ba't nyo pipilitin yung tao ayaw nga mag-witness? Ba't gustuhin nyo talaga siyang mag-witness? Sinasabi ko sa inyo ginagamit nyo lang yung isang tao para ituturo talaga na si Sir Leo, si FLM ay isang Norman Mangusin. Kaya ginagamit nyo yung si Maria Cristina Caber kasi nga gusto nyo na maituloy-tuloy yung kagustuhan nyo. Ganun yun. Oh. Ngayon nag-aaway-aaway na kayo. Nag-aaway-aaway na kayo dyan. Alam ko. Ayun, GR Balico. Ba't ipipilit niyo si Kay Rans? Maria Cristina Caber. Ba't niyo ipipilit yung tao? Ayaw nga. Nananahimik nga siya. Nananahimik. Kaya ikaw, Maria Cristina, wag na wag kang papasok sa ganyan kasi ginagamit ka lang ng mga ito. Alam mo, kung bakit ka dinidikitan nila ng pamilya ni Hazel Luna? Ng mga Zinjen na yan? Kasi nga gusto ka nilang gamitin ngayon, naikasan na yon, no, nakulong na sa FLM, nakuha na nila ang lahat, yung kaso nilang ikinaso kay FLM, basura ka na, Maria Cristina, ngayon lalo pa, yun na nga, meron ng naipasa na yung warrant of arrest noon. Oh, yun na, nakabail na. Oh, ano pa ang gusto nila nang habulin sa'yo? Wala, di ba? Gusto mong manahimik at matahimik ang buhay mo? Huwag ka nang makisawsaw sa kanila. Huwag ka nang sumama sa kanila. Yun lang. Maria Cristina, isipin mo. Parehas tayo mga single mother tayo. Yung mga anak, hindi ka pala single mother, ano? Meron ka palang asawa dyan sa Samar. Oh. Isipin mo na ginagamit ka lang ng mga ito. Nakikita mo naman siguro na sinasabi nilang ikaw yung pinaka-start witness nila, ikaw yung pinaka-kailangan nila, very important ka na witness para ituro mo na si FLM ay si Norman Mangusin. Yun. Babalikan ka rin naman Tandaan mo yan, ha? May kasalanan ka sa kanya. Mas malaki yung kasalanan mo sa kanya dahil nagkaanak ka sa iba. Oh. Ngayon, kung ikaw babalikan, anong mangyayari sa'yo? Makukulong ka, maiiwan mo yung anak mo doon. Sino magbibigay sa iyo ng pang-bail na makalabas ka sa kulungan if ever man? Ha?
Di ba? O, kasi ikaw nagkaalak sa iba eh. Samantalang siya, kailan lang siya nag-asawa kay Madam Mayo. O. Di ba? Ikaw nagpapadala ka, di ka nag-iisip. Dahil sa bugso ng galit mo. O ngayon, ginagamit ka lang itong pamilya ni Hazel, pero dinidikitan ka nila, ginagamit ka nila, hanggat hindi pa, naikasa yung warrant of arrest nila na ginagawa para dun kay Bustillo. Eh, nakapag-bail na, anong gagawin ngayon? O. Diba? Kanino bang bail na yon? Kanino ba yon? Diba? Hindi naman sa'yo. Wala ka namang i-final na kaso. Ang nag-file ng kaso, dun sa RTC na nakuha, yung at-large na yon na warrant of arrest. Kaya ano yun? Kay Hazel Luna yun. Dun yun kay Francis yung Bausi. Kay FLM. Pero hindi Norman Mangusin yun. Ginagamit ka lang yun para ituro mo na ikaw yung first wife niya. No, common sense. Matalino kay magaling ka mag-English yun eh. Ako nga, hindi nga ako malunong mag-English yun eh. Hindi na ako malunong eh. Oh. Diba, alam ko matalino ka, Maria Cristina Caber. Tandaan mo ito, ha? Tapatan tayong dalawa. Babae sa babae. No? Babae sa bakla. Kung ikaw magpapagamit ka kay J.R. Balico at ng grupo ng Talino Warriors, nasa sayo na yon. Pero, maging impyerno ang buhay mo. Kung gusto mo manahimik, nandun ka na sa probinsya, malayo ka na sa kanila, malayo ka naman talaga sa kanila, i-straight mo yung buhay mo. Hindi ka dun sisikat. Hindi ka sisikat sa kanila. Sisikat ka sa panlalait ngayon. Sisikat ka sa problema. Sisikat ka dun sa gusto nilang gawin. Alam mo yun? Willing ka man o hindi ka willing, talagang ipupush ka nila yun. Kasi nga sa vested interest yun. Hindi yun interest mo. Kasi nga wala kang mahahabol kay Boss Leo. Kasi nga ikaw nga dapat may kaso, di ba? Kasi nga ikaw nagkaanak sa iba. O, tandaan mo yan, ha? Ikaw yung nagkaanak sa iba. Maliwanag naman eh. Na hindi anak mo, kasi nga nakapilyedo Salvador eh. O. Kaya ikaw, kung ako sa'yo, inaaway-away ka na sa Tangingot Warriors group mo na ngayon, pinagtutulungan ka na nila, lumayas ka na. Magbagong buhay ka na. Sinasabi ko sa'yo, yung ginagawa nyo kay Pastor Jam, na pinatanggal nyo dun sa ministry niya, malaking kasalanan yun, karma yun, pastor yun. Isipin nyo kung kahit na anong ginawa nila kay Pastor Kibuloy na nililait-lait. Tingnan nyo kung anong karma ngayon, di ba? Mabigat kasi ibig natanggal, ibig nawawala. Kasi sabi ko sa inyo eh, ang karma, ang bilis-bilis ng karma sa taong mga panlait. No, yung wala sa lugar, yung mga pinagagawa nyo, mabilis ang karma doon, hindi nyo na alam. Ako kaya hindi ako natatakot dahil alam ko ang ginagawa ko. Nasa tama ang ginagawa ko. Kaya hindi ako natatakot magsalita. Kayo, tingnan nyo, nagtatago kayo sa mga troll account. Ito nahuhuli rin naman kayo. Di ba? Oh. Ngayon, kung ako lang talaga, no? Babae sa babae, asawa tayo, pareho tayong dalawa. Ako, yung ex ko, nandun na sa iba. Pero hindi ko ginawa yun, ang ginagawa mo. Kasi iniisip ko yung pamilya niya. Iniisip ko rin yung mga pamilya ko, yung mga anak ko. Tsaka hindi na ako mangingialam ng buhay nila. Masaya na ako sa buhay ko. Masaya rin sila sa buhay nila. Basta walang pakialaman. Ang problema sa'yo, iniisip mo, makukuha mo yung marami ka makukuha sa kanya, makukuha mo ang lahat kung ano meron si FLM. Hindi mo magagawa yun kasi may anak ka sa iba. Tsaka hindi lang dun. FLM ang kalaban mo, hindi si Norman Mangusin. So ngayon, hahanapin mo si Norman Mangusin, hindi si FLM. Kahit magkaparihaya ng katauhan, malay mo, clone pala yung Norman Mangusin na nagpakasal sa'yo. Yun pala yung totoong Norman Mangusin, hindi pala si FLM, kinlone lang. Oh, di ba? Nonsense yun. Ang sinabi ko na yun. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Ito lang masasabi ko sa'yo. Mag-isip ka kahit na isang beses lang, tama na yun. Yung ginagawa nila sa'yo na pinanlalait sa'yo, nilait-lait ka na nila, dinidikdik ka na nila, ngayon hindi ka nila kakampihan. May ano ba yan sa'yo? May
makikipag-ano ba yan sa'yo kung gagamitin ka nilang witness? Ganun lang makadali ang mag-witness, Christina Caber? Ha? Yan, tandaan mo. Ayan, pwede yan. Bakit? Si Baculaw, na yung si DGUE na yan, yung dambuhalang Baculaw na yan, dambuhalang kuwan na yan, di mo malaman kung tao ba yan o hayop o anong tawag dun. Halimaw. Nandun sa Canada yan. Hindi na yung magkakauwi ng Pilipinas. Dahil uwi ng Pilipinas, hindi na makabalik ng Canada. Ngayon, si Balico, saan? Sa Paris. Sino ang nasa Pilipinas? Ikaw. Yung mga anak mo, nandun sa Pilipinas. Yung mga kaaway mo, nandun sa ibang bansa. Talo ka pa rin kahit anong gawin mo. Kung ako sa'yo, manahimik ka na. No? Gawin mo na yung ginawa ng ABS-CBN. Sign off. Ganon. At least, magkaroon ka ng mapayapang buhay. Gusto mo nang maging masaya? Gusto mo maging masaya? Stick ka dun sa tamang para sa buhay mo. Ako, masaya talaga ako. Kahit na ginaganyan ako ng mga kasamahan mo. Walang problema sa akin yan. Dahil yan, nasistress lang sila sa akin. No, galit lang sila sa akin dahil nasistress sila. Pero masaya ako sa ginagawa ko. Kasi alam ko ang tama ang ginagawa ko. Nasa panig ako ng tama, hindi sa kasamaan. Kayo sa kasamaan kayo eh. Think of it.